So, it's been a very long time. I think yung last vlog ko ata is nung Bisita Iglesia, which is last month pa. And I'm so sorry kasi sobrang busy ko talaga. And ngayon lang ulit nakapag-vlog. So, for tomorrow naman, we're going to go to Indang again. Kasama ko ulit sila Ruby. Then, yung mga iba pa naming tropa na yung may kasama namin papunta doon. I think ata may sasakyan ata kaming van kasi kanina pagbayad na kami ng GCash para doon sa babayarang panggas doon sa gagamitin van papunta doon. Then, plano din nila dumaan ng Tagaytay after Indang. So, so naitiba ko lang ulit mag-vlog kasi sobrang tagal ko na rin talaga hindi nag-vlog. As in, I think mag-isang buwan na rin halos ever since nung bisita ko siya nga. You know, I know that nung bisita Iglesia did not turn out very well kasi sobrang daming nangyari noon na nag-away-away yung mga bading. And yan, medyo nasira yung araw namin lahat nung time na yun. Pero at the same time, pagod din kami, wala halos tulog, ganyan. Kahit na sinabihan na matulog na maaga or maghapagpahinga na maayos para mismo sa araw ng di ba? Pero wala, ganun. Ganun na naging kalabasan. Kaya I hope sana next year mag-lesson learn na lang sa amin to. And ayun lang. So bukas we're going to Indang again. This is the second time I'm going to Indang. May magaganap ulit U-Games pero U-Games for this year na 2025. And so it's gonna be a lot again tomorrow. Kaya ngayon, nagpapakulo ako ng tubig. And paano ako magluto ng adobo kasi yung dadalhin ko pagkain bukas. Kasi pag-usapan namin ni Louie kanina na magdadala ng food, ganyan, para may makain kami doon. Tsaka dito namin bumili sa labas ng pagkain kasi nga mas mahal pa. So, ayun lang. And that's pretty much it. And di ko alam kung matutulog pa ako kasi ang usapan namin, ang call time namin sa Jollibee Manino bago pumunta ng Indang is 4:30. Ano oras na ngayon, 1:00 na ng madaling araw kasi nanonood pa kami ng movie. So, di ko alam, baka di na ako matulog ito, baka matulog na ako sa biyahe mismo. Kaya good luck for me kung mahihimatay ako mamaya dahil sa sobrang puyat or pagod. Okay. Pero nakatulog naman ako kaninang hapon, so baka carry naman siya. Papakulo na ako ng tubig, magluluto ako ng adobo, maliligo, and then siguro konting i-dip lang hanggang 3:13, then I'm gonna go na. Ayun. Na madali. Ito na, face ang Fierce Part 2. Yun na naman tayo. Natunog siya kanina pa. Wala, go lang, diretso. Dali na! Nandiyan na lang tayo. Currently,
Huwag ka na dito lang kami, Tio. Ayun, Tio. Ang gusto mo na talaga mo is sobrang antok pa na wala pa tulog as in simula na Bobo. nagluto ako ng alas 12 ng madaling araw hanggang ngayon wala pa talaga akong tulog as in tulog na ako ng mga alas 3 pero isang oras lang tapos diretso na agad dito. Nandito kami sa Carmona and apparently hindi nila sinigurado, di pagpunta namin dito sarado. No transaction for today, sa Monday pa daw. So nagsaya lang kami ng pamasahe, nagbiyahe ng 2 oras. Si Jolly pa may mado. Ano na, kayo pa? Napatulala na si Pati. Ay, nalayo nito, oh. Pa ng 2 oras. Gago ang bahal pa ng pamasahe. Bus. What the fuck? Ako din. Hi guys, I'm editing this vlog right now. Makita niyo sa in-include kong vlog na pumunta kami dito din sa Carmona nung last Friday. Actually, makikita niyo na parang umiyak si Johnny na sobrang stress na na yung sinabi ko rin na parang sayang yung pamasahe din yung oras ganyan kasi pumunta kami sa Carmona na sarado at well hindi kami aware na sarado yung Carmona. And then also, actually, it's my fault na rin kasi nga, dapat ako din unang maging aware or sana naging aware doon kasi nga, alam kong may games sa Indang, ganyan. And lahat ng campuses ng Capso ay sarado. So, yun din, hindi ko rin masyado inalam yun. It's my fault din. Siguro kung alam ko din or kung aware din ako doon sa games na yun, hindi na sana kami tumuloy sa Carmona last Friday. And sobrang nasayang yung pamasahe, yung oras sa pagbayad ng 2 oras, ganyan, like from jeep, tapos bus, tapos jeep, ganyan. Mahal din yung pamasahe ginastos ni John Lindon. Pero actually ito yung pag-vlog ko nito na nasa Carmona kami, hindi ko naman intended na parang pagtripan si John Lin or what, na mas lalo pa siyang, like, ma-stress or maiyak, ganyan. It's just that I just want to, like, have, lang, para maging positive lang, or kumbaga tawanan lang namin yung problema na, kinakaharap namin, ganyan. Pero, again, hindi ko talaga intended na parang pagtripan si Jonin or lalo pa siyang ma-feel na parang, ma-down pa lalo doon sa situation. And sobrang naawa din ako kay Bading kasi nga medyo pressured nga din siya ngayon kasi nga, medyo nape-pressure din siya ngayon sa family niya dahil nga as a parents niya kasi nga, like medyo pinipressure na nga siya mag-transfer kagad sa new school niya sa college, ganyan. So, nung time din na hindi namin anak kung paano ipapaliwanag na sarado yung school, ganyan. So, there's just a lot lang talaga need to, that we're dealing it right now. And, so, this past few weeks talaga has been really hard for us. Especially sa akin kasi nga, ngayon, medyo lumalala na yung lumalala na yung sitwasyon, like, namin dito sa bahay, like parang financially unstable talaga. This time talang medyo lumala. And um actually kanina umaga bago umuwi, I was trying to find a job na naghahanap na ako ng mga hiring kaya pero lahat ng mga nakita kong hiring kanina i-stop sa phone ko sa mga notes ko kasi
actually this week hindi ko pa plano muna mag-apply. Kumbaga maghahanap lang kung saan mayroong hiring. Then balak ko na apply yan after like after namin mag-vacation sa Batangas kasi hindi ko pwedeng baka kasi pa nag-apply ako ngayon, biglang magsimula agad, hindi matadaanan yung schedule ko yung pagbakasyon sa Tagaytay. Eh bayad pa naman yun, bayad niya Kaka yun. So para nakakaya pagka sinabi kong hindi ako tutuloy or what kasi sayang talaga eh, sayang yung bayad eh. Akalain nyo, biruin nyo, like I think yata 1,300 per head ata ina doon sa sa beach na yun. Kaya ayoko rin masayang talaga. Ayoko rin ma-disappoint si ate at the same time. Kaya nakakahiya din talaga kasi siya na gumastos lahat. Then hindi pa ako pupunta, 'di ba? So libre ko na nga yun eh. Tapos biglang ako pa yung mag-aano. So yun din iniisip ko. Kaya sabi ko, for this week, hindi mo na ako apply muna directly ng work. Siguro right after coming this week, tas right after no siguro. Sana kung i-purpose ko talaga. Pero I'll try my best talaga na mag-apply na ng work para, para medyo naman gumagaan konti yung, yung life namin here. Kasi sobrang financially unstable na talaga. Kasi nga din, kadahilanan din na balak din ni Papa mag-resign ngayon sa work kasi nga medyo mababa na din yung sinasahod niya dito sa work niya. So, binabalak niya mag-transfer sa another company o dito sa medyo mataas konti yung sahod, ganyan. So, pero hindi pa kasi sure yun kung makakapaghanap siya ng work agad. So, I think it would take like a few months siguro. Pero wag naman sana. Pero kung kakayanin din ni Papa na makapaghanap magandang work starting from July, sana talaga. And kasi sobrang hirap talaga dahil kung paabutin ng months yun, talagang taghirap talaga kami and wala kami makakain doon. So, so dagdag din pressure din sa akin yun kasi sobrang nakaka-stress, sobrang nakaka-drain, sobrang nakaka-pressure din kasi gusto mo na gumawa ng paraan eh, pero kasi ang hirap eh, may step by step kasi so parang sobrang daming process na kailangan gawin. So, yun lang, pero I think ma-overcome naman natin yun. And nag-ask talaga ako ng guidance kay Lord talaga na sabi ko sana matulungan talaga kami. At lalo na ako kung maghahanap na agad talaga ako ng work. Pati guidance ni Mama. Kasi actually, pumunta ako nung isang araw doon sa pundo ni Mama. Kinausap ko sila. Actually, hindi kami nakabisit nito ng Mother's Day. So, bumisita ako right after pumunta ng Indang. Then, nagdasal ako. Then, kinausap ko sila. And, basta sinasabi ko lang sa kanila na sana makayanan namin ito na sana ma-overcome namin lahat yung mga challenges, struggles namin in life, ganyan. And sana lang talaga. And basta alam mo kahapon din actually uwi na din sana ako after kung samahan si Johnny sa Carmona. Kaya lang hindi ko talaga kinaya as in habang pabiyahe pa lang kami pauwi galing GMA, papuntang Paliparan. Sobrang nahihilo ako. As in nakatulog. Sobrang nahihilo ako sobrang dami ko nang stress. Sobrang dami ko nang iniisip na sobrang stress din ako at the same time. Hindi ko na kaya, parang nahihilo talaga ako. Parang nanghina ako konti. So, habang pabiyahe pa uwi ng galing Carbona, papuntang GMA, nakatulog talaga ako. And actually, ito din pinagtataka ko. Kompleto naman yung tulog ko before ako pumunta kay Jolene. Kaya nagtataka ako bakit nakatulog ako ng ganun na siguro doon talaga dahil talaga sa stress. Doon ko na napagtatulog. Galing talaga sa stress kaya nagkakatulog ako ng ganun. Di rin kinain ng katawan ko kaya sobra ako ng hilo tas nang hinata sintang. Kaya sabi ko parang hindi ko kaya bumahay ulit pabalik dito sa bahay. So natulog muna ako kay Jolene. Doon ako natulog sa kanya. Isang gabi lang naman. Tapos, ng hapon na umuwi na ako dito. Then, all that stuff. Kaya, sobrang, sobrang, this past few days talaga, I was been so stressed and, pressured at the same time. Well, minsan sinasabi sa akin ng mga kapatid ko, alam mo, napagdamag naman natin ito dati. Siguro, malalagpasan din naman natin. Pero,
Ano kasi parang this time kasi sobrang as in talagang obvious na parang ganun na yung na-experience namin dito. Parang mas malala na ngayon. Kaya yun lang, medyo kinakabahan ako. Hindi ko alam kung ano mangyari in the next few days. Pero sana makasurvive kami. Yun lang. Kaya, yun lang. I just ask kay Lord na guidance talaga. Ayun lang naman. So, samahan din po ulit ako kay Jolene. Samahan ulit ko siya sa muna. Pero agaan na namin this time para mabutan namin. Baka kasi magmaga din mag-cut off. At nang mag-away na naman sila na mag-ina. So, like, kaya, ayun lang guys. So sa next vlog, baka, ano na, yung vlog ko for sa Batangas. So, see you guys. And, I'm so excited. Excited ako, pero, yun nga, hindi ko pa rin maiwasan talaga mag-isip eh. Tsaka ma-stress din sa pinagdadaanan namin ngayon. Kaya, yun lang. Pero, very excited and I'll see you guys there and siguro i-film ko na rin yung new music video ko and ayun, abangan nyo din yan guys for upcoming music video. Release siya by June 8. So, ayun lang. So, see you guys and thank you for watching and ayun lang.